Simulan na natin kaagad ang bakbakan dahil ang mga kababayan natin ay talaga namang disheartened at frustrated at heartbroken dahil sa naging resulta ng eleksyon. Alam naman natin na yung mga kandidato ng PDP hindi lang dito sa buong Pilipinas naglibot, pati dyan sa kung saan ka naroon, naglibot din at sa ibang panig pa or ibang panig pa ng Asia, nagsipagpunta rin. Ano ang sentimiento ng mga tao dyan sa Hong Kong, partner? Ayan, with regard to that, marami talaga nagulat at marami ang malungkot, no? Kasi overseas, marami talaga ang, kung makikita natin yung mga demographics nung population ng bumoto sa PDP Duterte, kung tawagin, ay talagang napakarami talaga. Makita natin yung population, makikita mo sila sa Magic 12 Pero pagdating na dyan sa Pilipinas, medyo na-overturned yung result. Kasi kung makikita natin, halos OFWs, and masasabi ko na marami talaga ang mga Duterte supporters, lalong-lalo na nung nangyari yung kay Tatay Digong. Pero isa sa comment ko lang dito sa Hong Kong kasi at saka sa mga ibang bansa, marami talaga ang hindi nakakaalam dito sa online voting system na ito. Ang problema kasi dapat, kasi bago lang nilang itong pinasok dapat ang ginawa sana ng gobyerno natin or ng COMELEC talagang heavily publicized ito using the mainstream media o anumang means niyan. Kasi marami hindi nakakaalam. At kapag hindi ka nakapag-pre-register, hindi ka makakaboto. Hindi ka makakaboto. And hindi rin alam ng karamihan na kailangan. Last day is May 7 ng pre-registration. So, yun ang nangyari. Marami talaga ang hindi nakaboto. Sa tingin ko, Jojo, kasalanan nyo naman. Oo, kasalanan nyo. Bakit kasi kay Duterte? So, dahil Duterte kayo, mukhang sinadyang hindi kayo paboto. Diba? Mukhang gano'n na nangyaring siste dyan sa Hong Kong. Siguro sabi, wala Duterte country itong Hong Kong. So, mabuti na lang huwag na kayong bumoto. Hindi namin, hindi pagka... Seryosohin, no? Oo. Hindi namin kayo seryoso, hindi namin kayo inform para wala kayong boto. Ganun lang kasimple yun. Kaya kasalanan nyo. Dapat di daw kayo nag-Duterte. Yeah, actually that's true kasi kung mapapansin ninyo, yung mga nandun palagi, like for example dito sa OWA or sa consulate natin, most likely yung alam nyo na, kasi nung pumunta dito si Abalos, alam niyo ba nung pumunta dito si Abalos? Yung talunan ng senador. Ng consulate. Yung ba yun? Yung talon ng senador? Yung ba yun? Yung ba yun? Yung nalaglag. Yung nalaglag. Okay. So parang ang system dito is kung i-relate ko ito doon sa election dayaan, parang ang gusto nila is yung imamanipula nila, sa tingin ko lang imamanipula nila yung online, yung mga registered ng 2022, parang, hayaan nyo na kahit hindi na mag-register nyo mayan. Kaya naman nating ilagay yan sa code. Ilagay natin sa hash code or i-encode natin yan na naka-register sila. Yun lang naman ang duda ko dun kasi kung talaga ang gobyerno natin na gusto nila na exercise natin yung right to vote natin, bakit hindi nila kahit gastusan man lang na i-publicize para malaman natin. Kung hindi mo pala titignan ang website or ang Facebook, wala talaga nakakalam. So, sinasabi mo, Jojo, hindi sila nagpursige para sa mga kababayan natin, at least dyan sa Hong Kong. Kasi kagabi, yan din ang sinasabi ni Ka Eric. Dyan daw sa US, ganun din daw. Ang dami rin daw na hindi nila alam yung proseso, sistema, kasi hindi daw siya talaga na-educate yung mga tao. So, kulang ang effort ng COMELEC to educate people. Kasi, sa totoo lang, in fairness to COMELEC, October pa talaga last year yung last na registration. Inano lang daw nila yan, in-extend lang daw nila yan ngayon to May 7. So, kahit in-extend nila to May 7, kasalanan pa rin ng COMELEC, do you think so?
kasalanan daw ng Duterte, sabi ni Banat. Ayun lang. Pero that's very true, no? Kasi kung tutuusin, last 2022, if I remember it right, yung voting population or ng lahat ng bumoto, aabot ng 60,000 eh. Tapos nung 2016, I think about 58,000 or 56,000. So tumaas siya ng 2022. Ang question ko ngayon, aalamin natin kung ilan na ba ang ang votes ngayon. Kasi sa dami ng mga hindi nakaboto, alam niyo parang feeling ko na dati kasi before, laging sinasabi ng gobyerno, exercise ninyo ang right to vote, right to suffrage. Ngayon parang, wala akong pakialam kung hindi ka boboto. Bahala ka dyan. Parang ganun. And even in fact, may mga cases dyan sa Pilipinas, di ba, yung sabi nila, pagdating pa lang nila, yung iba, nagkapalit ng pangalan, yung iba, pre-shaded na. So parang, asan yung right natin na as voters, na parang ang dami natin nakikita mga election problems, tapos ngayon, biglang papasok itong si Garcia. Yung style ni Garcia kasi, mag-explain siya nung demonstration, ito, ganito, wala tayong problema, walang problema sa papel kasi itong pinakamanipis, okay yung pentel pen natin. Tapos biglang ngayon sasabihin nila, hindi, kailangan pa nating patuyuin. Kailangan pa natin ganito antayin. Bakit hindi niya sinasabi yan nung siya ay nagde-demonstration pa lang? Yun yung question sa kanya ngayon. Ako yung sasagot dito sa tanong ni Jojo. Hindi mo. Okay. Kasi sa tingin ko talaga, kasalanan to ng COMELEC. Mantakin mo, even if October pa sinabi yung registration. Una, may 3 taong kayo eh. Tapos sasabihin nyo, October lang. Una yon. Pangalawa, hindi bakit ginawa nyo ng online eh. Bakit hindi na lang padaliin na wag na uli mag-register? Hindi mo pwedeng i-transfer na lang yung pangalan? Bakit ba kailangan pahirapan pa uli na register uli, di ba? At correct me if I'm wrong kung nakuha ko ba ng tama yung kung paano bumoto diyan. Kailangan mo pang irehistro uli para makapagboto ka online. Kailangan. Bakit hindi ka ba rehistrado? Bakit kayo pang Bakit kayo pang kailangan gumawa noon? Hindi nila gawin na kasi alam nyo, ewan ko para sa akin po, ang mga OFW, busy ho kasi yan. Hindi naman po namamasyal yan eh. Yan po ay talagang sobrang grabe ho ang trabaho sa ibang bansa. Kung dito sa Pilipinas, alas 5, sarado, 4:30, 4 o'clock, nagpapaalam na empleyado. Sideline mga tao. Si Jojo nga, marami sideline. Sa Hong Kong, hindi ganun. At saka lalo na kahit sa ibang mga bansa, usually may mga pangalawa pa kayong job, i-sideline niya. Diba? Dahil nga sa, kailangan nyo talagang kumayod para mag-survive ng magpapadala ka pa sa pamilya mong lagi namang nakatambay. Di ba? So, mahirap talaga. Tapos, ang pag-a-adjustin pa kayong OFW, yun ang mahirap. Sana man lang, inayos na nila para bang padaliin na lang. Kaya nga may online supposedly, para padaliin ang pagboto nyo. Pero nangyari, mukhang pinahirapan pa kayo para talagang, yan ang resulta ngayon. Ang baba ng voters turnout sa mga OFW, hindi lang po yan sa Hong Kong. Diba? Yes. Ang tanong dyan, Joe, meron ka bang alam dyan na yung nirereklamo rin ng iba na lumalabas ibang pangalan? Meron ka bang alam dyan na nangyari? Kasi dito, nag-umpisa na yung botohan prior to May 12. So even prior to May 12, marami na ang nagsasabi, marami nang may message din sa akin, bakit ganito? Bakit ito yung binoto ko? Yung isang case, ito yung binoto niya, iba yung lumabas, may nadagdag like Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Yung ibang case naman, yung lumabas na mga hindi maintindihan ng mga karakter. So, dalawang magkaibang case eh. Ang sabi ni George Garcia, magkaiba yung rason nila eh. Sabi daw para maitago daw yung code, yung hindi maintindihan para may tago yung code. Pero bakit yung iba lumabas, may pangalan, iba yung pangalan. So, ang labo yung explanation nitong si George Garcia. Maalala ko nga last year nung last 2022 yung haba ng pila dito papunta sa may botohan, ang saya kaya tignan. Kahit na mainit, pumila sila, tapos paglabas nila may indelible ink, parang bragging rights, bumoto ako. Pero ngayon,
wala na. Who knows kung sinong bumoto sa amin dito? Walang nakakaalam kasi wala namang indelible link. At saka dapat may adjustment period ang ginawa nitong COMELEC. Kasi mayroong mga matatanda, mayroong mga bata, hindi marunong sa technology. Yes. So dapat half-half yan. Sabi nila, oy, kayong hindi marunong online, pwede kayong pumunta dito sa consulate. Pupunta nga sa consulate, online pa rin. Walang magtuturo? Diba? May magtuturo, pero alam mo yun, yung adjustment period sana, di ba? Kasi tama yung sabi mo, Banat Bay, 3 years na yun eh. Dapat within 3 years, merong nag-educate na sa atin. O ito, slowly, mag-a-adjust tayo, slowly by slowly. Para pagdating ng 2025, ready na tayo kahit i-fully natin. Kasi ang ginawa nila, binigla nila tayong, oy, online na tayo. Wala kayong magagawa, whether you like it or not. Wala na, no? Kocholi. Tama yung sinabi ni Jojo. Kahit doon sa Amerika, hindi nila gusto yung yung sa online. Inyo, no? Sa Amerika, no? Doon sa amin sa Amerika. Okay. Doon sa amin sa LA. Ayaw nila yung online voting. Una, nahihirapan sila doon sa registration kasi trinay doon sa campaign namin, pinaliwanag kung paano. At saka may mga glitches talaga. So talagang pagtsatsagaan mo yon. Tapos, syempre, nasanay na sila doon sa hindi online voting eh. So gusto nila, ganun na lang, bakit binago pa? And tama rin na busy kasi yung mga OFW. Karamihan ng mga nakausap ko dyan sa Amerika, 2-3 ang trabaho. Alam naman natin yan. That is public knowledge. Hindi ko alam ba't hindi ito naiintindihan nung ating COMELEC na nakarehistro ka na, magre-rehistro ka pa. So, hindi talaga to the advantage kaya ng OFW. Kaya ang baba ng mga bumoto, ng percentage nila, kita naman natin kanina sa LA, parang ilan lang? Tama ba? 3% o 30%? No? Hindi, sa Hong Kong, Jojo, ilang kaya percentage dyan ang bumoto? Pero pag i-compare natin before, talagang lumiit. And again, pagdating sa OFW, alam natin lahat. Kahit sila alam nila, malakas po talaga ang Duterte. Ang Duterte dyan sa mga OFW, talagang atin yan. Baluarte yan ng Duterte. Kaya, ewan ko, gumulo eh. Gumulo o ginulo or hindi. Sabi nga dun sa campaign, wag na nating asahan yung gobyerno na tulungan tayo. Dahil hindi tayo niyan i-encourage dito, mga OFW bumoto. Sa katunayan, para pa nga tayong pinahirapan eh. So, mahirapan, sa tingin ko mahirapan kasing dayain eh. Pagka bumoto pa kayo, dagdag pa kayo sa ibabawas nila eh. Di ba? Exactly. That's true. Yun ang sa nakikita ko, di ba, Boss Dada? So, dismayado na sila sa resulta ng eleksyon. Dismayado pa sila dahil hindi sila nakapag-participate, partner. So, etong paano itong sinasabi or statement ni Garcia na yung sa mga bumoto na iba yung lumabas or overvote or undervote, sa tingin mo, yung sinabi niya na kasalanan natin. Malamang sa malamang, doon sa mga nag-overvote, talagang sobra yung tinantosan nila doon sa mga nag-undervote, talagang hindi nila naiboto yung mga kandidato nila. Ano masasabi mo sa statement na yan, Brother Jojo? Hindi, actually, napansin ko dito kay Chairman Garcia, pabor siya doon sa undervote. Parang ini-encourage pa niya, hindi, okay lang yung undervote, walang problema. Pero yung overvote, hindi yun counted. Pero undervote, okay lang yun. Kasi ako, on the flip side, naisip ko, siguro nakikita nila tayo from the start of the campaign, Duterte tayo, straight black voting tayo ng 10 So iniisip niya, okay to, papasukan natin to. Yung 11 and 12 na yan, halimbawa, meron tayong, ilan ba yung kay Senator Bongo? 26 million. 26 million na hindi buboto ng 11 at 12, pwede nilang kunin yun, ilagay nila kung sinong gusto nila. Kaya nga, eto hayanan natin yung mga political analyst o kung anong business sasabi nila, paano tayo nadayagan ng mga technicals. Wag na. Isa lang ang isipin natin. Sign kung paano tayo nadaya. Kung mismong si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan nagulat. Nagulat sila na nanalo sila. Yun ang sign na dinaya tayo eh.
na mayroong dayaan. Eh kung ikaw ba naman sa isang labanan, expected mo natalo ka, tapos biglang naanos yung pangalan mo, number 2 pa yung isa, number 5 yung isa, tapos nagulat sila, that's the sign na mayroong dayaan nangyari. Umiiyak na nga yung asawa nung isa eh. Para lang iboto siya. Kumain pa ng dahon ng saging daw. Di ba? Kumbaga, kung ano-ano nang ginawa para mapansin lang, di ba, partner? Pero, ayan na nga, lumabas. Nanalo nang hindi nila ini-expect. So, ikaw, sa tingin mo, kung dinaya nga, bakit silang dalawa yung ipinasok? Bakit hindi yung mga kandidato ni Pangulo? Ano kasi yan eh, kumbaga, nakita natin kung saan nakikialyansa. I mean, saan ba si Lisa? Diba? Si Lisa, alam na natin kung anong kulay ni Lisa. So most likely, ipapasok nila dito yung alam nila na tutulong sila. Parang ganun. So, itong sila Bam Aquino, itong sila Kiko, ako from my standpoint, from my view, pwedeng meron silang nakita or meron silang usapan. Just example na lang natin. Ikaw, alam natin, itong si Marcos Jr., China to eh. In panahon ni Duterte, China to. Ano ang pinaka-biggest reason for you to defy yung Duterte ally and the China ally and you go full swing to the US? Di ba? Merong malalim na dahilan para ikaw ay kumampi doon. And look, sino ba yung mga kakampi nila Bam Aquino? Sino ba yung kakampi nila Kiko? Di ba? Sila din yan eh. Etong sila Abalos, sila Bong Revilla, wala namang maitutulong yung mga yan eh. Kumbaga, pagdating ng panahon, mabobokya din sila, mabababagsak din sila, just like what Claire Castro is doing. Look at Claire Castro. Akala nila, kinuha nila si Claire Castro, makakatulong, may paangat ang kanyang imahe, pero anong nangyari? Siya pa ang magpapabagsak sa kanya. So, siguro sa akin, naisip ni Marcos na, ito, dito ako mas ano sa mga to eh. May pondo. Okay? Back up sila ng mga mas malakas to. Stronger, kumbaga. Coach Oli, Banat? Coach. Para sa akin, ano yung tanong mo, Boss Dada? Yung ano ba yung tinanong ko sa inyo? Bakit si Bam Aquino? Bakit si Bam Aquino at saka si ang dapat Kiko talaga kung question dyan, no? Si Bong Revilla. Kasi lumalabas para sa akin, ito yung opinion ko lang, hindi naman to opinion ng Banateros or ng SMNI, parang na-traidor. Ito sila Bong Revilla. At ang naipalit dito, si Bam at si Kiko. Kasi kahit tingnan mo dinaya or hindi dinaya, kahit sila Kiko, sinasabi nila wala silang makinarya, wala silang pera. So, paano sila nakapasok, bigla-bigla, wala sila sa survey, bigla ang taas nilang, buti kung sa laylayan sila pumasok, 11, 12, hindi ang taas nila eh. So, definitely, may tumulong dito. Pandaraya man or makinarya, sino ang ulo ng tumulong dito sa dalawang to? At ang tinamaan dito, si Bong Revilla. Di ba na, kapartido nila. Posible nga, tinamaan din dito si Ben Tulfo eh. Dahil, alam naman natin, si Ben Tulfo, talagang hindi nila mahawakan sa liig. Sa Tulfo, etong si Ben Tulfo ang talagang parang kumikiling sa mga Duterte. Itong si Erwin, tsaka si parang nahahawakan sa liig eh. Yan ang datingan. So, ang ano nito, ang issue dito, kain suka. Kinakain na nila yung ano nila. Na-traidor talaga. Ito'y talagang pag-aalyansa. Pag-aalyansa ng pula at pink. Dahil siyempre, ang aking pananaw dito, masyadong malakas ang masyadong malakas ang Duterte. And kailangan nila yung sa kabila. So, posibleng may usapan dyan. Definitely, even kay Amy Marcos. Kasi nakapasok, ako marami pa ako i-discuss dito kay Amy. Pag ito si Amy Promeno, kasi she's very, very aggressive sa hearing eh. Pag ito Promeno, at bigla na lang, strategy, bigla love now, I hate to say we told you so.
Kaya baka mamaya, this is another budol 2.0 ito si Aimee. So, titingnan natin yung ano niyan. But as for my opinion, malaki talaga. Kaya ito, madagdag ko lang kasi marami mga DDS or Dutertista or whatever they call themselves na natutuwa sa nangyari sa eleksyon dahil marami raw nakapasok na mga... No, wala po. Kasi si Bato at saka si Bongo, given na yan eh. So talagang mananalo yan. And si Aimee, wala talaga yan. Bigla lang yan sumulpot. And si Bam, tapos si Kiko, pumasok. So, I don't know, para sa akin, ang Duterte crowd, hindi dapat natutuwa dito. Could you just imagine? Para sa akin, mas okay pang nakapasok yung 13-14 na si Ben Tulfo and Bong Revilla compared dito kay Lito Lapid at saka kay Aimee Marcos. No? But as for my opinion, may kamay dito ang kaing suka na ang pula kinailangan ang serbisyo ng Pinklawan. Yun. Oo, at isa pang nakakagulat, mga partner, yung survey. Consistent yung survey. Sa lahat ng mga surveys, yung mga tao doon, consistent, biglang nakapasok itong dalawang to. Na consistent din, na talagang malayo, hindi pumapasok. Including Aimee. Oo. Wala din, bumulusok to si Aimee. Naiintindihan natin si Bam Aquino dahil nga maraming mga religious groups ang nagano sa kanya, ang nag-endorse sa kanya, siguro kaya niya nakuha tong 20,000 votes na ito. At 20 million. Pero ano pa din eh, nakakapagtaka na si Bongo at 26 million tapos yung mga kasama niya sa partido na kinampanya ni Inday Sara, kinampanya ni Pangulong Duterte, personal na sinabi ni Pangulong Duterte na kalimutan nyo na ako pagka hindi nyo binoto yung mga yan, na kailangan natin tong 10 dahil si VP Sara may impeach. With all those, and nakikita naman natin yung talagang acceptance ng tao doon, si Bongo at 26 million, and then yung mga kasama niya, ano na lang, single digit lang. Oo, nakinampanya ni VP Sara. Nakinampanya nila, oo. At umikot pa sa buong Pilipinas, hindi na sa buong Pilipinas, pati sa ibang bansa. Samantalang itong si Lacson, si Tito Soto siguro, intindihan natin, meron silang following talaga, pero itong si Ping Lacson, si Kiko, at saka si Bam, huwag mo sabihin na nanalo si Kiko dahil kumain siya ng dahon ng saging. Sa lahat yan, magsisikain na. Pero hindi, pati lang si Aimee sinasabi nila kasi bumulusok, ito number 1 bumulusok si Aimee. Ayaw dito ng mga Duterte, ayaw dito ng mga BBM kasi nagsasayaw ito si Aimee. Kaya sa ganitong ang sabi lang nila, sa ganitong numero, sa tingin mo ba, merong dilawan o pulahan na boboto kay Bongo? Posible. Boboto kay Bongo? Na ang malakas dilawan? talaga yan, Duterte. Na dilawan Meron. May mga Posible. nakakausap ako eh. Na mga dilawan na yung boboto parang- kay Bongo? Kasi ang ano niya yung malasakit ala Rowena center. Guanzon. Di ba? Yung kasi nung 2022, may mga kaibigan ako na dilaw. Talagang Lenny ang support nila. Gulat-gulat ko, ngayon, Duterte. At galit na galit kay Marcos. At talagang kasi makikita mo yun eh, na alam mo yung from Lenny, biglang Duterte, parang gano'n. Alam parang si Rowena Guanzon. Ako, Jojo, Kaya meron talaga. marami akong, nag-upload ako ng video kanina at karamihan ng mga comment doon sa video ko, hinahanap yung boto nila kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mga kasamaan niya pa, kay Vic Rodriguez at kay Jimmy Bondoc, hinahanap nila yung boto nila. Ikaw ba, kamusta ang pulso ng netizen sa iyong mga live streams? Parehas ba? Marami. Parehas tayo, marami talaga. Kaya nga, sino ba naman ang hindi magtaka? Ayan, sino hindi magtaka nun? Sige, Jojo, ganito. Alam ko, meron ka pang lakad kasi sabi ko nga, marami kang sideline. Sabi nga ni Banat Bay, mahilig kang kumayod. Talagang masipag to. Si Jojo, kilala ko yan. Masipag yan, mahilig talagang kumayod yan. So, imbitahan mo ang iyong mga tagapanood at iyong last message na lang pala sa kanila dahil talagang karamihan ng mga Pilipino ngayon ay malamya at heartbroken dahil sa nangyari sa bayan natin. Jojo.
Okay. Sa mga kababayan nating Pilipino, abroad man o dyan sa Pilipinas, huwag na tayong malungkot. Dahil lahat namang ito ay meron namang reasons. At isa dito sa nakikita ko, yung incumbent senators at itong mga bagong nakapasok ay I believe and nakikita naman natin na very strong at meron pa rin tayong pag-asa, no, sa laban para mapatigil or hindi matuloy yung impeachment ni VP Sara. So, nakakalungkot, hindi nakapasok yung ibang Duterte and PDP candidates natin, but always, this may rason po lahat. So, stay positive lang tayo. Yun lamang ho. Maraming salamat at ingat po tayong lahat. Banat by Coach Oli, Boss Dada. Salamat, Pastor Jojo Kibuloy. Di Guzman, ang pinakamalupit na Duterte supporter dyan sa Hong Kong. Ako, mga partner, ang ultimate Malungkot ako goal... Ha? Malungkot ako. Malungkot ka? Bakit? Kaya hindi ako makapagsalita. Bakit? Bakit na naman? Hindi ko na malalaman yung papasang batas ni Willie Rebillame. Kasi sabi niya, di ba, doon yun na lang malalaman. Talo siya, paano ko na malalaman? Ako nga, nag-aalala ako eh. Buti ikaw, medyo na ano ka lang, nalulungkot ka. Ako nag-aalala. Kasi baka mawala na sa South China Sea sa Pilipinas. Ay, grabe. Paano na? Si Tariela. Naku, mag-ingat ka. Oh, Mawawala ang South China Sea. bakit? Hindi nanalo siya, no? Nanalo si Tolentino. Binanatan yung dalawang balimbing, ha? Mga balimbing yan. Ikaw naman. Agoy! Yun Hindi, na pero ito kidding aside, ako masaya ako. Masaya ako kasi dito nyo mapapatunayan kung sino si Pastor Kibuloy. Yan. Dito nyo mapapatunayan. Sabi ko sa inyo, kahit natalo po si Pastor Kibuloy sa Dayaan, makikita ninyo ang pagpapalang gagawin ng KOJC at ni Pastor Kibuloy sa Pilipinas. Tuloy-tuloy pong magtatrabaho yan at tutulong sa bayan. Kasi alam nyo, noon, talagang ano na sila di ba, nation building ang kanilang tema. Ngayon, nagkaroon ng election. They've been doing that since 2015. Yun. Oo. So talagang makikita nyo, lalo ngayon, mas makikita nyo pa yung gagawin nila na kahit po hindi ho sila pinalad o di kaya nadaya, tuloy-tuloy pa rin po ang KOJC at si Pastor Kibuloy na tumulong sa bayan kahit hindi ho politiko. Ito nga ang mas ano dyan Delikado kayo, politiko. Etong tanong dyan, yung kayang mga nanalo, tutuloy-tuloy o tatahimik na? Ewan ko Senator Amy. Nako po, inaasahan ka namin. Kasi yung iba, kulang na lang halikan yung puwit mo at parang bagang ikaw ay sobrang bayani na sa kanila. Abay, tignan natin. Ay sana totoo yung ginagawa mo para sa mga Duterte. Sana lang kasi ako, basang-basa ko naman na ginamit mo lang ito sa eleksyon, nagtagumpay ka sa paggamit mo sa eleksyon, congratulations, ikaw talaga ay reyna na manggagamit. Tapos, eto na naman, sana lang, ituloy-tuloy mo na itong panggagamit mo at talagang magsalita ka na. Kasi nangyari, pinotektahan mo lang yung kapatid mo di ba? Ang ginawa mo, sinabi mo, Romualdez and Araneta ang namumuno sa bayan. Sa madaling salita, minamind conditioning mo mga Pilipino na pag may nangyaring masama sa Pilipinas, si Araneta at si Romualdez at hindi kayo ang may kasalanan. Tama, mali? So, Senator Amy, galaw-galaw baka mamaya patikas mo lang yung ginawa mo dyan. Yun lang naman. Ito sa akin naman, mga partner. Ay, dudugtungan ko yan. Sige, dugtungan mo to. May ulo nito May ulo mo na naman Dugtungan mo yan, pero para hindi ka masyado muna magalit. Sabi ko nga kanina sa aking vlog, ang ultimate goal natin, mga bossing, is for VP Sara not to get impeached. And of course, mapauwi si Pangulong Duterte. Si Pastor Apollo Kibuloy, bagamat hindi pinalad, dahil ako talaga naniniwala ako na nanalo yan. Pero hindi sila papayag na manalo yan. Kamakailan nga lang, sinunog tong SM9 Tower. Kamakailan lang, hinagisan ng pampasabog dyan at nasunog tong basement nitong building. So talagang meron silang masamang hangarin, balak
para talagang gagawin nila lahat. Kung iinom na, magbebenta ng kaluluwa sa demonyo itong mga to, para lang talaga mapigilan si Pastor Apollo Kibuloy. Because napakalaking damage para sa mga kawatan, sa mga komunista, sa mga drug lord, sa mga korap, pagka si Pastor Apollo Kibuloy talaga ay nanalo. Kaya gagawin nila lahat ng makakaya nila para mapigilan ito si Pastor Apollo Kibuloy na manalo. Now, si Pastor Apollo Kibuloy, being the the competitive person that he is, delikado itong mga nanalo. Kasi baka mamaya, huminto na kayo, nangako kayo, tapos huminto na kayo dahil nandiyan na kayo, si Pastor Apollo Kibuloy na natalo, baka mamaya, mas marami pa siyang magawa sa inyo. Dahil kaming mga banateros, talagang hindi kami hihinto ng suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. At ginawa na namin netong mga ilang buwan ng nakakaraan, ginawa na namin yung pagpapakalat ng lahat ng mga magagandang ginagawa ni Pastor. And we believe Pastor will not stop at, dito, sa pagkatalo niya. Feeling ko, he will still continue challenging etong mga nasa gobyerno na linisin ang Pilipinas. Pastor Apollo Kibuloy, being a private person, using their funds, private funds para sa mga proyekto niya versus etong mga nanalong senador na may pera, taxpayers' money. Tingnan natin kung sinong may mas maraming magagawa sa loob ng 3 taon. Coach Oli. Dalawa lang, Boss Dadang. Kay Pastor Kibuloy, tsaka kay Aimee. Unahin ko na si Pastor Kibuloy kasi yan ang huli mo. Dagdagan ko. Ako, I'm very proud sinuportahan ng Banateros si Pastor Kibuloy. Alam naman ng lahat na binabanata namin before si Pastor Kibuloy. Only because dahil sumuporta siya kay BBM na dahil may continuity, no? But ngayon nakita natin, nirespeto ko si Pastor Kibuloy kasi nakikita ko yung pagtulong niya sa iba. Pero alam niyo itong eleksyon, mas lalong lumakas at tumaas ang bilib ko kay Pastor Kibuloy kasi hanggang dulo hindi niya nilaglag ang Duterte. Yan. Imagine this. Magkakaproblema ang Banateros and Pastor Kibuloy kung wari lumiko-liko siya, ay magdagdag tayo dito konti, dagdag tayo dito, suporta tayo kay Aimee, suporta tayo dito. Di ba? Iba na. Tayo ang Banateros since 2016, 2019, talagang diretso ang tindig natin eh. Hindi tayo, kasi alam nyo yung supporters ni Aimee, before pa naman nag-declare si BP Sara na suportahan si Aimee, supporter na ni Aimee yan eh. Hindi naman tayo gumanon-ganon. Can you just imagine kung gumanong-ganon si Pastor, magkakaproblema tayo ngayon. So, I'm very proud na hanggang sa dulo, nakita natin si Pastor Kibuloy naging loyal dito sa Duterte. Talagang tumodo. Pagka sumabak, todo bigay. And yan lang, talagang karespeto na. At alam po yan ng mga sumusunod at sumusubaybay sa Banateros dahil yan po talaga ang tayo namin. So, nag-jive. Di ba? Walang usapan, parehas yung stand ng Banateros at saka ni Pastor Kibuloy. Ang maganda nito, yung ginagawa niya, itutuloy niya. Natalo man sa dayaan, itutuloy. Kaya nga aabangan ko yung ibang kumakain ng dahon ng saging, nagpapahiring-hiring. Kailangan sa takip ng plato pa rin kakain niya. Doon pa rin kakain. Yung nagpapaligo ng matanda, dapat magpaligo pa rin kayo ng matanda. Yung dalaw ng dalaw sa palengke, syempre, gawin nyo pa rin. Kasi kung talaga kayo para sa taong bayan, regardless kung panalo ka or talo ka, tutuloy mo yung mo. At ito ang papatunayan namin. Ito itutuloy ni Pastor Kibuloy yung ginagawa niya even before and during, tutuloy niya after the election. And yung mga pinuntahan natin na mga barangay na nag-town hall tayo, kasi katulad ng sinasabi ko sa inyo, meron tayong naabot na more than 20 million na mga Pilipino. Nakuha natin ng mga pangalan, addresses. Abangan ninyo kasi babalik po kami dyan sa mga barangay na yan. Napakaganda nun, Boss Dada. At yung mga pinag-usapan natin na yung mga suliranin ninyo, pakikinggan ni Pastor Kibuloy at tutulungan kayo,
itutuloy po natin yan. Yan ang pinakamagandang gagawin natin pagkatapos nito. Sabi ko nga sa inyo, kung yung iba, pag natalo, nagmumukmok at nalulungkot, itutuloy natin. Yung iba naman, pag nanalo, humihinto na. Oo. Ayaw na mag-hearing. Ayaw na. Politika na. Politika na. Ito, Oo. tutuloy. Itutuloy natin kung ano yung mga ipinangako natin. So, yung pinuntahang town hall? Lahat ng mga pinuntahan natin ay babalikan natin para makapagserbisyo. Sa Amerika ako nag-town hall. Siyempre. Dito na ako babalik. Doon ka babalik, Coach Oli. Talagang ganito. Tsaka kasi, sa totoo lang, maraming salamat sa eleksyon na ito. Dahil dito sa eleksyon na to, nagkaroon tayo ng opportunity para mas maipakilala pa sa buong mundo kung sino si Pastor Apollo Quiboloy, anong klaseng leader siya, ano itong kanyang mga magagawa at ginagawa para sa mga Pilipino, gaano siya ka-eager at kaseryoso na linisin ang bayang Pilipinas. So, itong pagkatalo ni Pastor Quiboloy, whether dinaya or hindi, simula pa lang. Magtutuloy-tuloy tayo. Padugtong ako yung kay Pastor Quiboloy. Dito maraming mapapahiyang mga politiko. Kasi ganito dapat ang leader. Na kung ano yung pagtulong mo, dapat tuloy-tuloy. So maraming papatunayan si Pastor Quiboloy na dapat ginagawa ng ating mga politiko. Balikan ko, may dadagdag ka, punta ko si Amy. Go. Yung kay Amy naman, makikita natin kung lalabnaw siya rito. Dito sa pagbabanat, dito sa mga nakapaligid. And we all know. Yung pagkaso niya pati, yung pagkaso niya sa mga kidnapping kay Pangulong Duterte, kung tutuloy niya. In my opinion, parang inilagay siya, inabol siya dyan sa 12 in protection of her brother. Para sa akin, yun eh. Ngayon, makikita natin, yung mga Ayminatics o yung mga supporters ni Aymi, pag lumabnaw din ang pag-atake kay BBM, iisa na sila ng tono. Kasi ang tono ni Aymi, tingnan nyo mabuti, isinisi sa lahat, pwera lang dun sa kapatid. Yun lang. So makikita ninyo yung mga sumusuporta sa kanya, mga followers niya, hindi ko na isa-isahin, baka kilala nyo rin naman sila. Parang siya lang sineselebrate, no? Titingnan natin, titingnan natin kung i-exempt din nila sa banat si BBM, tapos babanatan lahat. That is a good sign. TBJ ba yan? Ay, sino? Hindi. Kala ko TBJ pa. Sorry, nawala sa isip. Mali. Anyway, tawa mo Anyway, itong isang bagay na masasabi natin dyan, patungkulo dito kay Pastor Quiboloy. Alam mo, ako natutuwa. Ako ay excited sa 2028. Bakit kanyo? Ano meron? Hindi kasi, ibabalik ko lang kayo sa istorya na nangyari kay Yorme. Yorme Isko, congratulations tinambakan mo si SB. SB, paano may papasayo-sayo pa sila nung magjowa nila. Anyway, congrats din kay SB. At least pwede na kayo gumawa ng pelikula. Kawawa rin yung mga taga-Maynila. Bakit? Sabi niya, hoy, mga taga-Maynila, minsan lang ako tumakbo, samantalayin niyo na ako. Oo nga, minsan tumakbo, talo pa. Anyway, eto nga kasi, tandaan niya, yung nangyari kay Yorme, marami nang lait sa atin, Banateros. Yep. Wala kayo, talo kayo, wala pa kayo 1 milyon. Ganyan, di ba? Pero after 3 years, taong bayan na ng Maynila ang nagsasabing, ibalik si Yorme. Di ba? Kasi nga, nakita yung pangit na nangyari sa Maynila. Yung ipinalit, yes. So, lalong umangat si Yorme. Sa katunayan, ang dami pa ang nagsasabing, sana pala si Yorme na lang binoto namin. Nagigets niya? Yun yung example nun. Etong nang mangyayari kay Pastor Quiboloy, parang katulad ng kay Yorme. Sa tingin ko, aking lang nabibisyon yan. Bakit? Ngayon, marami dyan, nanalo, tuwan-tuwa. O sige, wala tayong problema dyan. Pero kasi sigurado ako, yung mga nanalo na yan, mga trapo, hindi ko lahat Siyempre, meron tayong mga kakilala dyang hindi. Pero yung mga nanalo dyan, marami dyan, puro trapo. Na nagtaas kayo ng hope na pag nanalo ito, maganda mangyayari. Tingnan natin. Kasi ako, sigurado ako, nabudol tayo. Dadaos-dos pa ulit-ulit hanggang pababa. Hanggang makikita ninyo yung liwanag.
Diba? Sabi nga nila, kung walang dilim, ang maliit na liwanag ay hindi yan magliliwanag ng malaking-malaki. Pero isipin nyo, sobrang dilim. Talaga yung liwanag na yun, aangat yun. At ganyan na mangyayari kay Pastor. Sigurado ako marami magsasabi, sana binoto na lang namin ito. Mas lalong mauuhaw ang tao. Doon sa hindi bumoto, doon sa mga hindi bumoto. Lalong mauuhaw sila na makikita nila, bakit ito? Ano mo yun? Kinulong, pinagbintangan ng kung ano-ano, pero tuloy-tuloy yung pagtatrabaho, hindi napigilan, tuloy-tuloy yung, kasi nga, nagkaroon ng ng disaster, ika nga, nagkaroon ng problema. Makikita nyo lalo kung sino yung aangat. Kasi without that, mahihirapan makita ng iba. Dahil ngayon pa lang, kitang-kita na nila yung last-minute decision ng PDP. Pasensya na, PDP, love ko kayo, pero yung last minute niya sablay Nakasama, ano? Sobrang sablay nun. Maraming na-disappoint nun. Maraming nalungkot nun. Barat yung sinasabi natin na yung dalawang dinagdag nila, yun pa pumasok, nalaglag pa yung atin. Yun na nga yung sinasabi. O, di ba? Kaya tuloy. Pero si Pastor at ang KOJC na natili sa utos ni Pangulong Duterte. Yes. Kung ano yung napagkasunduan, yun ang binitbit. Period. Alam nyo, pwede maglunsad ng sariling kampanya to si Pastor nagawa niya nga nung panahon ni Pangulong Duterte. At nagawa niya rin ngayon 2025. Pero dahil nga mapagbigay, sige, tulungan natin ang buong Duterte kasi yan ang kandidato ni Pangulong Duterte. Hanggang kaduluduluhan, hindi pumalya. Nationwide, sabay-sabay, simultaneous ang ginawang rally. Walang pera ang PDP, Kita nyo, ginawa niya. Dahil sa pagiging loyal niya kay Pangulong Duterte hanggang kaduluduluhan. Prinsipyo. Yun ang tinatawag na lalong umangat, lalong dumami ang may respeto kay Pastor Kibuloy. Yun lang sa akin. Magkakaalaman yan. And talagang salamat sa election na to. Dahil sa mga ginawa rin natin ng mga town hall meetings, somehow yung mga negative perception, negative awareness ng tao tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, na-convert natin. Madami, sa lahat ng mga pinuntahan natin, ang mas nakilala si Pastor Apollo Kibuloy, nakilala yung kanyang simbahan, mas nakisimpat siya sa SMNI, at nakita ng buong Pilipinas kung gaano ka-capable si Pastor Apollo Kibuloy na mag-lead sa bayang Pilipinas. Yung ginawa niyang ganitong klase ng pangangampanya, mga partners, matindi yun. Ibang klase yun, yung sabay-sabay, live, tapos hindi na zero ang tao, talagang laging meron. Alam mo kasi, sa eleksyon, usong laglagan dyan Ang dami kong alam tungkol sa laglagan na yan. Yan na yung last minute yung laglagang last minute. Kaya tama ka dun sa sinabi mo dahil sa pagpasok dun sa dalawa, nalaglag tuloy yung sanang mga posible. Nandiyan si Jimmy Bondoc, di ba? Yes. Nandan sila Attorney Rodriguez. Di ba? Ang daming sanang mas may pag-asa pa. Yes. Kaya lang, Mukhang si Bong Revilla, magalit ka. Nailaglag ka rin, isa Bong pa yan. Revilla. Nilaglag. Pero okay na din. At least yun nga, hindi nanalo. Unang-una sa lahat, si Abalos, hindi nanalo. Imagine mo kung nanalo si Abalos. Ay yabang siguro niya, At least nasa Abalos, si Binay, si Pacquiao, Tolentino. Mga balimbing. Yung mga balimbing. At least, nawala sila somehow. And maganda pa rin naman yung nangyari ngayong eleksyon. Kasi karamihan ng mga kalaban sa Kongreso, local government, nangibabaw yung mga alyado ng mga Duterte. So, okay na rin. At kahit papaano, may pag-asa pa rin tayo. Tsaka, nagkaroon ng balanse. Pero basahin natin itong balitang to, tungkol to sa mga nanalo sa eleksyon ngayon sa Senado. Nangibabaw na naman ng mga re-electionist, mga dating senador, sa 2025 senatorial elections. Ayon sa pinakahuling partial at unofficial results mula sa COMELEC, sa kabila ng mga pangako ng pagbabago, muling nasilayan ang mga pamilyar na pangalan sa Senado na nagpapakita ng pagpatuloy na pamamayani ng mga veteranong mambabatas sa halalan. Si Troy Gomez sa report. Sa halos kumpletong bilang ng mga boto, lumilitaw na ang mga dating senador at re-electionist ang muling nangunguna sa 2025 senatorial elections.
Batay sa partial at unofficial results mula sa Comelec media server na may 97.20% ng election returns na naiproseso, nangunguna si Bongo, isang re-electionist senator na siyang nakakuha ng pinakamataas na boto sa lahat ng kandidato. Sinundan siya ni Bam Aquino, isang dating senador na matagumpay na nakabalik sa Senado. Pumangatlo naman si Bato de la Rosa, isa ring re-electionist. Pasok din sa Magic 12 sina Kiko Pangilinan, Ping Lacson at Tito Soto, pawang mga dating senador na muling bumalik sa pambansang lehislatura. Sa kabuuan ng top 12 na kandidato, 9 ang mga re-electionist o mga dating senador. Kabilang dito, sina Bongo, Bam Aquino, Bato de la Rosa, Kiko Pangilinan, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Lito Lapid at Aimee Marcos. Bukod pa rito ang mga kasalukuyang mambabata sa Kamara na sina Camille Villar, Erwin Tulfo at Rodante Marcoleta ay nagpakita rin ng matatag na suporta mula sa mga botante. Patunay na malakas ang tiwala ng publiko sa kanilang mga nagawa sa Kongreso. Ang resulta sa top 12 ay isang malinaw na indikasyon ng tiwala sa mga veteranong mambabatas at mga pamilyar na pangalan. Ngunit muling ipinakita ang matinding pangangailangan ng mas malalim na pagsusuri kung ang tunay na layunin ng mga botante ay pagbabago o presensya na muli ng parehong mga mukha sa Senado. Bagamat hindi pa pinal ang resulta, malinaw na ang magiging bagong Senado ay binubuo pa rin ng mga pangalan na matagal na sa politika. Ito ay sa kabila ng panawagan para sa pagbabago. Samantala, isang mariing mensahe ang ipinadala ng taong bayan sa nakaraang 2025 midterm elections. Ang boto ay hindi lamang pagsuporta, ito rin ay protesta. Sa gitna ng kontrobersyal na pagkakaso at pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, umangat sa senatorial race ang mga kaalyado at tagapagtanggol niya sa panguna ni Senador Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kandidato na sumakay sa alon ng tinaguriang protest vote. Si Go na ngayon ay nangunguna sa partial at unofficial results ay nagpatuloy sa advokasiyang palawigin ang akses sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon at trabaho. Malinaw na nakakuha siya ng tiwala ng masa sa kanyang mensaheng trabaho na tayo. Samantala, binigyang diin ni De La Rosa na ang kanyang pagkakahalal muli ay simbolo ng pagprotesta ng sambayanan laban sa di umano'y panggigipit sa dating Pangulo. Sa iba pang balita, nagpahayag din ng pangamba ang Partido Demokratiko Pilipino sa pagkaantala ng transmission ng election returns sa transparency server ng Comelec, bagay na lalong nagpapatingkad sa sentimentong may dapat ipaglaban sa halalan. Sa kabuuan, ang resulta ng halalan ay hindi lamang pagsasabatas ng mga panukala. Ito ay plebisito sa kasalukuyang estado ng hustisya, pamahalaan at demokrasya sa bansa. Para sa milyon-milyong Pilipino, ang mga balota ngayong taon ay naging sandata ng protesta at ito rin ay paninindigan para sa pagbabago. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ako si Troy Gomez para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ayun nga mga partner, napanood nga natin doon sa isang network na mukhang itong nangyari sa atin na bagamat hindi nanalo yung 10 kandidato natin at nanalo yung halo-halo yung nanalo, mukhang naging favorable pa din doon sa part ni VP Sara. Kasi ang unang-unang magiging trabaho ng mga kandidato natin or ng Senado is yung impeachment ni VP Sara. So kung pagbabasihan natin yung impeachment ni VP Sara at kung ilan yung mga posibleng bumoto against sa kanyang impeachment, lumalabas doon sa mga current na mga kandidato at saka yung mga nanalo ngayon, majority mukhang hindi boboto sa impeachment ni VP Sara. Kasi kahit yan si Bam Aquino ay nailagay siya doon sa grupo kung saan hindi siya papayag na ma-impeach si VP Sara. Kasi nga, endorsed siya ng Iglesia. And yan ang posisyon ng Iglesia ni Cristo against sila sa impeachment ni VP Sara. So, kung bibilangin natin, lamang na lamang yung mga posibleng hindi bumoto sa impeachment ni VP Sara. Nandiyan sila Robin, si Aimee, si Camille Villar, yung mga ehersito, alam naman natin, yung dalawang ehersito, biktima ng impeachment yung tatay nila. Yung dalawang Cayetano, siyempre dalawang Villar, yung si Bato, si SBG, lahat yan, siguradong hindi na yan boboto sa impeachment ni VP Sara. Itong mga nanalong bago, si Tito Soto, si Lacson, at saka sila Ligarda, talagang middle yan. Hindi yan, maglalaro yan sa dalawang kampo. Hindi yan sila puposisyon sa pro-government or anti-government. For the longest time, lagi itong tatlong malalaking pangalan na ito
Dahil sa mga yan yung mga pinaka parang traditional, mananatili sa gitna yan, may iwan doon sa grupo kung saan papayag na may impeach si VP Sara. Nandiyan dyan yan, si Kiko, nandiyan dyan si Risa Ontiveros, Tulfo. si Erwin Tulfo. Yun lang yung nakikita natin na ano, dito sa grupo na to tsaka si Lapid. Yun lang yung nakikita natin na boboto favor sa impeachment. So, yung tactic na ginawa ni VP Sara bagamat hindi nakabuti sa kabuuan ng Duterte, sa kanyang pag-asa, chances, dyan sa kanyang kaso na kakaharapin or impeachment na kakaharapin sa Senate, mukhang maganda ang kinakaharap. So, yun lang para sa akin. Coach Oli. Curious lang ako kung sakali namang hindi, baka mamaya biglang pumirma si Amy, no? But I don't think so. Pero kung pumirma si Amy at pa-impeach si VP Sara, titingnan natin yung mga Amy natics kung ano kaya ang magiging reaction nila. And even sila Bam Aquino, kung sakali bang bumoto sila for impeachment, ano magiging reaction ng INC? Yun. Di ba? Kasi in-endorse niya. Tapos, biglang pumirma. At anong gagawin niya? Di ba? Malalaman natin ng mga susunod. But then again, itong ating election, bagamat tayo hindi natutuwa dito, kasi meron dalawang anggulo to na tinitingnan. Posibleng dayaan na, in my opinion, nagkaroon talaga ng dayaan. Ngayon, let's for discussion purposes, tingnan natin kung wala naging dayaan, ito po'y lehitimong binoto ng tao, kaawaan tayo ng Diyos. Dahil imagine, talagang napaka-baguhan natin kung tutuusin sa pag-isip ng mga iboboto natin. Could you just imagine, talagang nanalo itong mga ito? Wala na yan Wala na yan sila Bam, sila Kiko, na inodoro na yan. Paano pang nakabalik? Anong nangyari sa Pilipinas? Di ba? Bakit biglang nagkaroon ng ganun? Di ba? Peke, yung birthday celebration ni Tatay Digo, yung ba sinasabi natin, no? So makikita natin yung magkaiba kasi sa aking pananaw, magkaiba yung naging resulta ng local election compared doon sa national. Dahil sa local, parang may revenge votes Dito sa national parang wala, no? Maraming nanalo na hindi naman pasok doon sa Duterte, pero yung pagdating doon sa mga local, maraming mga kaalyado at nagmamahal sumusuporta kay Tatay Digo ay nanalo, no? So well, again, ang paghuhusga naman ay nasa taong bayan. Ako hindi ko po hinuhusgahan itong eleksyon na ito. Uulitin ko po para sa akin, in my opinion, merong dayaan kasi nakita naman natin even yung kandidato ng Duterte na yung pinasok niya, iba ang lumabas. No? So, sa mga ganong senaryo, at hindi po isolated case yan. Napakadami po niyan. Pero, again, yung maturity ng mga botante natin, kailangan din siguro maayos. Banat Bay. Hindi, ano ka lang mabilis. Sana din, Banat Bay, no? Si Franz Castro, hindi na siya congresswoman. Hindi rin siya nanalo. Nakulong ba yan? Convicted yan na child abuser. Sana makita natin na gumulong na batas, no? Gumulong na. Sana gumulong na batas. Si pala, batiin ko. Congratulations. Si Pimentel. Si Nene. Hindi, si Kiko. Sino? Yung nagmamadaling i-impeach, simula na daw yung impeachment. Ganun Kaya ba? pala nagmamadali. Kasi, Talo rin. Matatalo rin si Coco. Kaya pala dami tsaka si Congressman Abante. Paano ba yan? Hindi mo na mapapatawag si Banat Bay dyan. Ang pinakamatindi dyan si Trillanes. Trillanes, ang galing-galing mo. Kaya nga, hindi yun yung sinasabi natin, hindi magtugma-tugma yung local doon sa national. Bakit? Ano yun? Trip nila yung mga... hindi na local? Oo. Antay na mga national, pero yung sa hindi nila papaka-imposible ho. Ang tindi pa ng dayaan sa local. Diyan ang pinakamatinding dayaan sa local. Kaya, ewan ko, basta, yun lang ang akin dyan. So, mga kababayan, sa tingin ko, panahon na para mag-move on tayo.
kahit ganyan ang nangyayari, malungkot man isipin na hindi ka panipaniwala ang nangyaring eleksyon na supposedly yan na nga lang ang ating sandigan sa isang malayang bansa ay ang eleksyon, hindi pa kapanipaniwala, aba, pambihira, kawawa naman tong bayan natin. So mabuti pa kung ganyan lang din naman pala mangyayari, huwag tayo mag-eleksyon. Pero siyempre, wala tayong magagawa, ganyan talaga buhay. Kasi alam mo kung bakit inisip ko, huwag na lang tayo mag-eleksyon. Baka mabawasan pa yung mga mangungurap. Kasi mantakin mo, milyon-milyon ang ginastos niya mga yan para mapasok, di ba? Para manalo. So saan babawiin yan sa atin? Di huwag lang tayo mag-eleksyon. At least, wala na silang gastos masyado. Di ba? Nag-message nga si Jay dito, meron daw siyang napanaginipan. Ano ba yan? 400 million daw, sabi niya. Nanaginip daw siya na 400 million daw yung alukan kung gusto mong manalo sa Senado. Kanino yung alok? Alok na, ewan ko dito kay Jay. Panaginipan ako. Hindi tinanggap ni Pastor Kibulo yun. Yung ano na yun? Yung alok na yun. Kasi nga, sabi niya, ayaw niyang simulan ng eleksyon ng itong kampanya ng dahil sa korupsyon. Yun nga ang lalabanan niya, yung korupsyon. Diba? Sino nag-alok? Ha? Ewan na. Ayun nga, wala. Hindi, naputol na yung panaginip ni Jay. Kasi, ako din, nagising ako dahil sa acid reflux. So, ayun. Kita-kita po tayo ulit mga kabanateros. Ito lang sa SMNI. Pagtama, palakpakan, pagmalibanatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.